Ito, pinapakita po, kasi ang context po nito, lumalapit sa Panginoon yung mga tao ng panahon na yon. Pero yung pag-aayuno nila, one-day celebration. Pag-aayuno na performance basis. Ibig sabihin, ginagawa lang nila yon upang makita ng mga tao, upang makita na nasa paligid sa kanila na lumalapit sila sa Diyos. Pero nagtataka yung mga tao, di ba ang tanong, sabi, bakit hindi yung pinakikita ng aming pag-aayuno? Yung pala, yun ang sagot ng Panginoon. No? Ito yung sagot ng Lord. Di po ba? Na makikita po natin dito na instead na mag-ayuno kayo na one-day performance, ito yung mga dapat nyo gawin. Palayain ninyo yung mga nakabilanggo. Palayain ninyo yung mga inaapi. Pakanin yung mga nagugutom. At bigyan ng damit ang mga walang maisuot. Okay? So instead of yung pag-witness ay hindi lamang performance, kundi ito ay sinabubuhay yung kabanalan. Amen ba yan? Amen. Kaya yung sa atin po, si John Wesley po, ito po yung tinatawag na, ang sabi niya, there is no holiness apart from social holiness. Kilala po ang mga unang Metodista na ang kabanalan ay nagtatranslate sa pagdadalaw sa mga kulungan, pagbibigay ng mga tulong sa mga nangangailangan, pagbibigay ng katarungan sa mga inaapi. Yan po ang unang, dyan nakilala ang unang mga Metodista. Kaya sabi ni John Wesley, there is no holiness apart from social holiness. Amen. Walang kabanalan na hindi ina-express sa labas. Hindi ina-express kung paano tumulong at magpahalaga sa katarungan at pagtulong sa kapwa. Okay? Di po? Kaya po tayo, yung mga Metodista, ay talagang kilala sa social witness. Meron po tayong stand talaga pagdating sa mga social principles na minamahal natin ang katarungan at ang pagmamalasakit sa kapwa. Okay? Kaya part yun ng pagiging ating mananampalataya. Kaya sa Isaiah, ayaw ng Lord na tanggapin yung pag-aayon nila kasi showmanship yun. No performance nun. Hindi yun. Hindi nila pinapractice yung essential ng paglapit nila at pagkilala kay Lord. Amen. So maraming punto po dyan mga kapatid, ano? Amen. So tayo po ay madalas sa church natin tumutulong talaga tayo, no? Sa mga nangangailangan. Yun po yung atin pong dapat na stand, di po ba? No? Minsan nagbibigay tayo ng mga damit sa mga nangangailangan. Yung mga luma nating damit bibigay sa Tupper Tuyo, si Ate Nora. Opo, nagbibigay po ng mga damit. Opo. Pero bago ibigay damit, pipili mo na yung magaganda. Anyway po, marami pong bagay ang aspetong ito na atin pong makikita. Opo. We are not witnesses because of our rituals we keep, but because of the justice we seek, our light only breaks forth when our bread is shared. Amen. So context po ng Isaiah, ang tunay na witness, gumagawa. Ang sabi sa Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Patay. Kaya yung pananampalataya, ina-express yan. No, hindi yan performance. Kahit sa praise and worship, di ba? Laging pinapalala ng praise and worship, yung pagtugtog dito, yung pagsiserve dito, hindi siya isang performance. Kundi sa manner to serve the Lord at mag-glorify ang Lord sa mga buhay ng mga tumutugtog. Amen. Amen. Kaya walang tumutugtog, walang nag-perform dito, at pagkatapos ay tapos na. Wala nang pakialam kung anong nangyayari sa labas ng pamumuhay. But being part of the praise and worship, makikita po natin yung kahalagahan na ang Lord ay nalulugod sa hindi lamang nating mga rituals, kundi, ang sabi dyan, ay kapag ito ay binabahagi natin para sa iba. Amen?
So ang tanong lang po, may pakialam po ba tayo sa nangyayari sa paligid natin? No, may habag po ba tayo pinapakita sa ating paligid? No? May katarungan. No? Sa mga kabataan dito, sino gusto maging abogado? No? Meron bang gusto maging lawyer dito? Lawyer or liar? No? Pero di ba? Gusto ko maging abogado kasi gusto ko ipagtanggol ang mahihirap. Mga ganon. No? So, dalangin natin, marami tayo maging professional na magmamalasakit sa mga talagang dapat pagmalasakitan. Amen? Kaya dito may nagtatrabaho sa social worker. Ayan, si Ate Suser. No? At yung anak niya, ganun din. No? So, yun ba, hindi ba madadala ng sistema? No? So, ibig sabihin po mga kapatid, sa ganitong mga situation, yung pangarap natin ay hindi lamang po na masabihan tayo ng taong simbahan, kundi masabi din po na nagmamahal tayo sa katarungan. Amen? Opo, malaki pong application yan, pero hindi na po natin masyadong tatalakayin. Pangalawa, radical witness is not human wisdom, it is spirit power. Okay po? Ang tunay na nagbi-witness ay hindi nagre-rely sa wisdom ng mundo, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang sabi po sa unang Korinto 2:12, part po ito ng reading natin, ang tinanggap natin ay hindi ang Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Amen? Hindi ang Espiritu ng sanglibutan, Espiritu mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Amen? Ang binagong buhay ng Panginoon ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. Amen? Ang binagong buhay ng Panginoon, hindi siya basta-basta pumapatol sa Espiritu ng mundo o sinasala niya kung anong sinasabi lang ng mundo. O hindi, inuunawa niya ang kalooban ng Panginoon. Yung Espiritu mula sa Panginoon. Verse 13, kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang pinapaliwanag namin ay mga katotohanan espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Amen?